Isang magandang umaga pong muli, si Kuya Manny po. Ang lesson po nating tutunghayan ay ang nakasulat sa Marcos, Kabanata 11 at talata 25. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Pag may taong nakasakit sa atin, ano ho ba ang pangkaraniwang na maaari natin gawin? Pwedeng maging masakit na alaala ito sa atin o pinaka mabigat ay maghiganti. Pero hindi ho ito ang itinuturo sa atin sa sulat ni San Pablo sa taga-Korinto, Kabanata 13, ang palala sa atin na ang pag-ibig daw ho ay hindi binibilang ang pagkakamali o failure na nagawa sa atin. Minsan sa ating pagkabata, naalala natin na kapag may nagawa tayong mali, ang normal na laging sinasabi sa atin ng ating magulang o guro, nakakadalawa ka na parang pag may nakagawa ka pang isa ay bibinggo na tayo. Paano ho ba tayo tutugon sa mga tao na nakasakit sa atin? Paano ho natin tatanggapin ang mga sugat at pasakit na naipon sa ating alaala o memorya? I-delete all. Matuto tayo sa nakaraan para hindi maulit ang hapdi na naging bunga nito. Katulad sa isang computer, kung minsan kaya bumabagal ang processor nito, sa sobrang dami ng old files na still nakasave pa rin, we should delete all. Dalawa ay magpatawad. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 13, talata 7, ang pag-ibig daw ho ay mapagpatawad. Ikatlo, move forward. Itoon ang buhay sa hinaharap. Ang sama ho ng loob kapag lagi nating itong inaalala at inuulit-ulit sabihin sa iba ay nakakasira sa ating sarili. Ito ay nagiging daan para lang magpatuloy ang sakit at sa huli hindi nito masusolusyonan ang naging sanhi nito. Pero sa sandaling ang ating focus ay nakatuon na sa hinaharap, mas nagiging madali na makalimot sa nakaraan na nagbunga ng sama ng loob. Sa mga debate o diskusyon, minsan hindi natin maiwasan na sabihin, "Di ba ito ang ginawa mo sa akin dati?" Having this kind of conversation, muli nitong pasasariwain ang sugat ng sama ng loob na nakalibas. Hanggat maaari, iwasan ang ganitong uri ng diskusyon. Ang pag-ibig ay dapat hindi naglilista ng mga pait at sama ng loob. Ang pag-ibig ay hindi dapat nagpapasariwa ng sugat sa puso dahil kapag nanariwa ang sugat, diyan papasok ang kasalanan tulad ng galit at pagkapuo. Ilalayo nito ang iyong buhay na may pag-ibig. Kaya nga ho sa ating binasa sa Marcos, Kabanata 11:25, kapag daw tayo ay nananalangin, patawarin daw muna natin ang nagkasala sa atin at gayon din sa panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus, ang Ama namin, na kailangan matuto muna tayo magpatawad sa iba para magpatawad din tayo ng Amang nasa langit. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at Diyos Espiritu Santo. Diyos Banal, Ama ng aming Panginoong Hesus, tanggapin po ninyo ang aming papuri at pasasalamat. Ama, sa aming natunghayang salita na nagmula sa iyo, bigyan niyo po kami ng kakayahan na makalimot at magpatawad sa mga tao na nagbunga ng sama ng loob sa aming naranasan. Kung kami naman po ang nakagawa noon, kami naman po ang humihingi ng kapatawaran. Tulungan niyo po kaming ituon ang aming buhay sa hinaharap upang magkaroon kami ng produktibong pamumuhay na ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ng aming Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Muli, maraming pong salamat sa pagpalo at pakikinig ng ating munting aral na nagmumula sa banal na kasalatan.